Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat News Updates, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Yung hanapin ni Senator Robin Hood Padilla. Apat na lang po yung apat na lang yung ano ngayon? Ano tawag doon? Apat na lang po yung nakapirma. Mukhang matutuluyan ng content si Pastor. Kaya po tuloy-tuloy yung mga kasama natin diyan sa mga taga SMNI, mga taga Kingdom na nagrarally. Hindi ko alam kung araw-araw pa rin to, no? Tuloy-tuloy pa rin. Kay JB. Nagulat din ako kay JB, no? Kasi parang out of the blue. Ito po, basahin po natin yung kanyang mga pahayag. Official statement on the reversal of contempt citation versus Pastor Apollo Kibuloy. After careful review of the facts, witness, testimonies, and additional information, such as the allegations of rape during the last committee hearing, I've decided to withdraw my signature today. Yung withdraw niya po, yung signature na siya ay tutol sa contempt. Ibig sabihin, sang-ayon na siya sa contempt. Okay, ito po ang problema ng ating mga senador. Alam na po namin na kayo po ay hindi mga abogado, no? Alam na po namin na kayo po ay siguro iba yung pinag-aralan ninyo. Kasi ang ideal talaga na gumagawa ng batas abogado sana. Ideally. No? Hindi ko sinasabing limited sa abogado. Pero alam niyo po, kaya kayo nakakantsawan ng mga congressman. Di ba? Na sila na nagpalusot, sila pa nangangantsaw. Bakit po kakantsaw-kantsaw yung mga ugali ninyo? Alam niyo po, once na ako hindi naman ako abogado, no? Pero once na nilagay mo yung pirma mo diyan, alam na po natin yung lahat yan. Hindi po pwedeng bawi-bawi pag pumirma ka. Ang kahulugan po ng pagpirma mo ay binasa mo, naniwala ka dun sa laman nung pinirmahan mo, di ba? Ako dahil pabor lang ako sa inyo na na kinakantsawan niyo yung mga congressman, pero sa totoo lang po, may punto yung mga congressman doon. Bit kayo pipirma na hindi niyo alam. Kaya lang ang objective kasi nila magpalusot eh. Dalawa po 'yan eh, di ba? Ang ayoko naman sa congressman, maiba lang muna tayo bago natin balikan to si JB. Ang ayoko lang po sa mga congressman, alam nilang pinalulusot nila yung akap eh. Nagpapalusot sila. Tapos, nung nabisto sila nagpapalusot, sinisisi nila yung nabiktima nila. Victim blaming, di ba? Nabiktima namin kayo na may kasalanan. Yun po yung ayaw ko sa mga congressman. No? Pero ang ayaw ko naman sa mga senador, pangalawa na to, di ba? Yung una yung sinasabi nyo na hindi namin alam. Napermahan namin, hindi namin alam. Pinalusutan nyo kami. Di ba si Pangulong Duterte, pinakamagandang halimbawa niya? Binabasa niya lahat ng pinipirmahan niya, kaya marami nabibito yun eh. Lahat ng insertion, binibito niya nung panahon na siya ang presidente. Alam niya kung ano yung kanyang mga ne-request. No? Alam niya rin kung ano yung mga isiningit. Matagal nang ginagawa yan sa Kongreso, matagal nang ginagawa yan ng BICAM. Pero dahil ang Pangulo nung nagdaan ay wais, ganun. Ngayon, balikan natin si JB. Akala nyo po ba, hindi po dahil ako ay anti sa ginagawa ni Ontiveros. Pero yung mga ganyan pong attitude na pumirma na kayo, babawiin nyo yung pirma nyo.
Delikado po yan sa ganyang kataas. No? Ang taas po ng inyong ang taas po ng inyong tungkulin. Ang senador po, pangatlo po yan sa pinakamataas sa Pilipinas Presidente, Vice President, Senador. Para po magpabago-bago kayo ng isip. Delikado po yan para sa bansa natin. Hindi po maganda yan. Yan po yung mga tandaan nyo kasi wala pong puwang yan sa isang pamahalaan. Yang mga pabago-bago ng isip. Dapat before magpasya ang isang tao, no? Dapat before niyang ilagak ang kanyang pirma, lagda, na pag-aralan niya na yung mga consequence. Okay lang sana kung tignan nyo kung na lumipas mga 2 buwan tapos may pangyari, araw lang po ang lumipas Isang araw lang. Alam niyo po ba isang ibig sabihin ng isang araw? Na-review mo kaagad? Sa loob ng isang araw, nagbago ka agad? In the first place, bakit ka pumirma nung simula? Hindi, ayaw ko siyang akusahan ng kung ano-ano Kaya lang yung pagkatao yun Yung pagkatao mo yun. Once na magpasya ka, kaya nga dapat matagal ang pagpapasya Iniisip mo lahat ng yung pagpapasya. Dahil once na nagpasya ka, pangangatawanan mo na dapat yan. Hindi Dito sa setup ng ating pamahalaan ngayon, kanino nga ba magmamana yung mga yan? Ilang beses na ba natin nakita yung presidente natin na nagbabago-bago? Mahirap pong pagtiwalaan yung mga leader na ganyan kasi saan ka dadalhin? Minsan kasi mga tao ang mga tao makikita mo yan sa isang salita Mas bilib pa ako dun sa mga tao na may isang salita. Kasi isang araw lang ang namagitan. Hindi po ba? Isang araw Oo nga, yun na nga yun Kaya nauso. Nauso yung pabago-bago natin dahil yung presidente rin natin, ganun din. Okay, punta na po tayo rito. Kaya hindi po tumaas ang inyong niyan. Marami pong hindi bumilib sa inyo, sa ginawa ninyo. Hindi dahil sa sila ay kung ako, siyempre kanya-kanya ako kasi, hindi. Tinitignan ko yung tao sa kanyang once na manindigan na, hindi. Pangit pong ugali yun, yung babaguhin mo at para kayo naglalaro ng may rules kayo tapos babaguhin nyo. Di ba yan yung angal niya? Yan yung inaangal ni dating attack dog ni Tambi. Tuwan-tuwa sila nung napapaboran sila Ito si Franz Castro. O ngayon, tinatabla na sila ng mga kakampi nila. Kala nyo, attack dog lang kayo laban kay Sara Duterte. Hindi naman umubra yung pagiging attack dog nyo. Kaya tablado na rin kayo. Nagkakaroon ng balimbingan mga kaibigan kasi malapit ng election. 2025 mga kaibigan, next year. Election na ng mga senador. Kaya mag-isip-isip na kayo mga kaibigan. Dito makiramdam na kayo mga kaibigan kung sino yung talagang dapat na iboto natin. Diba? Ay, tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.